dear beloved, Boss Mike Cervera. Tignan. Eto, tingnan nyo ha. Sabi ni Digong, eto. Kung mananalo silang lahat, safety na ni Inday. Ano ba yan? Di ba? Sa bagay, Bisaya kasi si Digong eh. Ito ha. Kung manalo silang lahat, safety na ni Inday. Kailangan ko sila para kay Inday. Ayan maliwanag na maliwanag. Sila pa nag-post niyan. Ano pagkakaunawa nyo dyan? Sige nga. Lawakan lang ang isipan. Maiintindihan nyo yan. Kung manalo silang lahat, safety na ni Inday. Kailangan ko sila para kay Inday. So mga kababayan, etong kandidato ni Digong para kay Inday, hindi para sa interes nating mga Pilipino. Di ba? Teres, Hellman, thank you naman. Magandang araw po dyan sa Las Vegas. Huwag po kayong magsusugal dyan. Maraming dyan. Maraming slot machine. Di ba? Ayan isipin nyo. Sino nakakaunawa nitong sinabi ni Digong? Kung manalo silang lahat, safety na ni Inday. Kailangan ko sila para kay Inday. So, kanino? Kanino ba talaga sila? Para sa mga Duterte lang. Hindi para sa taong bayan. Tingnan ninyo, pahayag. Kung manalo silang lahat, safety na ni Inday, na si Inday. BP Sara, hindi na mai-impeach itong lahat. Ay talagang pwedeng tumakbo, pwedeng manalo. Sabihin ko na sila, kailangan ko sila para kay Inday. Kita nyo? Tapos sasabihin ni Bato, para sa bayan ako. Hindi kayo para sa bayan, para kayo sa mga Duterte. Ayan mismo, galing sa sa amo nyo. Anak ng pating mga kababayan. So pipiliin nyo itong mga to? Yung interest lang, yung sinasabi ko kanina, interest lang nila, ang alin, ang mahalaga. Hindi yung interest nating mamamayan. Bakit naman? Katwiran daw niya, may impeach. Pagbigyan natin yan. Mga kababayan, may nagawa mga kasalanan sa ating mga Pilipino at sa ating saligang batas, itong si Sara Duterte. Di po ba, mga kababayan? Ano ang dapat gawin? Idaan sa proseso para malaman kung sino talaga totoo. Tama po ba? Di ba? Ano ba nangyayari ngayon? Hindi po ba't dumadaan sa proseso? Sinampahan ng impeachment, complaint, saan? Sa Kongreso. Mali, tama. Kasi nga merong nakitang mga irregularidad sa paggamit ng pondo si Sara. Di ba? Ngayon, nakita yon, maraming mga Pilipinong mga concerned citizen na nagsampa ng kaso. Saan? Sa Kongreso. Sinampahan, pinailan ng impeachment complaint. Ayun, proseso yun mga kababayan. Ngayon, pinag-aralan naman. Di ba? Nino? Ni Velasco. Pinag-aralan. Ngayon, napag-aralan, pinasa naman. Kanino? Kay Speaker. Proseso yun, mga kababayan. Hindi porke galit kayo kay Speaker, kay Martin, galit na kayo at sasabihin nyo, bias na. Nagkataon lang siya yung naging speaker at nagkataon lang nagalit kayo sa kanya kasi naging hadlang siya. Di ba? Dumaan sa proseso, hindi. Pagkatapos nun, naaprobahan ni speaker. Hindi. Nagpatawag ng session, nagbutuhan mga kababayan. Pagkatapos mabasa ni speaker, nagpatawag siya ng session. Hali kayo mga congressman, meron ditong reklamo laban sa ating vice presidente. Kayo ba ay pumapayag, na i-impeach natin ito? Daan natin sa botohan at yun naman, yung nasasaad sa ating rule of law. Ngayon, ano nangyari mga kababayan? Nagbotohan. Nakita nyo naman, 240 plus, may humabol pa. Ang bumoto para i-impeach siya, ang kailangan lang mga kababayan, 1/3 lang. Abay, lagpas ng 2 beses na doble. Kita nyo? Ibig sabihin, dinaan sa proseso, itong mga matatalinong kongresista, nakita na may probable cause kung ikukumpara natin doon sa piskalya.
Oh, di ba ba? Ngayon, andun na. Oh, ipinasa ngayon. Saan? Sa Senado. Dumaan sa proseso, hindi. Yun po eh. So, ano sinasabi nitong impeachment? Na ano, dahil sa impeachment. Bakit kailangan protektahan? Ibig sabihin ba, si Digong ay may usapan saan? Sa kanyang mga kandidato. Pag nanalo kayo ha, wag niyong i-impeach si Sara. So ganon, sunod-sunuran lang kay Digong. Ganon ba yun? Ako nagtatanong dito ha. Idol Marcoleta, ganon ba yun? Sunod-sunuran lang kayo kay Digong? Eto, siya mismo nagsabi Ganon na ba, kaprinsesa? Si Sara, mga kababayan? Tanong ko lang. Kayo, ano masasabi nyo? Ganon na ba ka-prinsesa si Sara? Putik na yan mga kababayan, kakaiba. Sa bagay, totoo, no? Kasama siya sa prinsesa. Kaya pinaglilingkuran, no? Parang eto. Ayan, di ba? The different kind of Encantadia, Queens of Mindanao. Iba't ibang uri ng mga self-proclaimed queen sa Kingdom of Mindanao, tinagalog pa. Kita niyo naman, di ba? Kilala niyo ba itong mga ito? Kasama, nasa gitna si Sara, Iba, mga kababayan, Iba. Yan po, mga kababayan, Mukhang reynang-reyna nila, no? Reynang-reyna nila, mga kababayan. Grabe, no? Eto pa, mga kababayan ko. Balikan natin to. Tingnan ninyo, yung mga pagsakay ng media tungkol dyan sa mga issue na yan. Pasok. Ay Senate President Francis G. Escudero ang akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patungo na sa diktadoryang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos gaya ng ginawa ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay Escudero na ngayon mga kababayan, martial law na ngayon yung kanilang bagong propaganda. Napapansin nyo ba? Martial law na yung propaganda nila ngayon, Yan yung uulit-ulitin nila. Maniwala kayo sa akin. Uulit-ulitin yan. Itatanim na naman sa isip ng mga tangat bobo yan. Martial law. Nako, magkakaroon ng martial law. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na yan. Bababa sa pwesto. Magdideklara yan bago bumaba ng martial law. Martial law. Grabe, dilawang DDS na sila, mga kababayan. Dilawang DDS na! Kahit si Digong umiiyak na yan. Tuloy. Paka-inconsistent ito sa mga naunang pahayag ni Duterte na si Pangulong Bongbong Marcos ay isang mahinang klase ng leader. Correct, inconsistent yan. Mahinang klase ba si Pangulo? Ganyan ba yung mahina, mga kababayan? Nakita nyo naman dami ng proyekto. Lunod na lunod kayo rito sa balita ko. Sa dami ng proyekto nito, mga kababayan. Di ba? Nakakalunod Di ba? Tuloy. Napakalaki itong kabaligtaran at walang katotohanan. Totoo yan. Kita nyo, si Chis na may sabi niyan. Kalokohan. Propaganda na naman. Intriga na naman. Sabi nga ni Atty. Claire, Intriga na naman. Paliwanag ng Pangulo ng Senado, mahigit isang dekada na niyang kakilala ang Pangulo at mahigit isang taon na niyang nakatrabaho. Kita nyo, mga kababayan, isang dekada na pareha sila na naging senador. Tapos, magkakasama na sila ngayon, saan? Sa gobyerno. Bakit? Nakakatrabaho ng ng ating Senate President, Chis Escudero. Siyempre, makikilala mo si Pangulo sa kung paano magsalita, sa kung paano yung vision niya sa mga mangyayari at mga gagawin pa. Di ba? At ang masasabi niya ay walang batayan ang akusasyon ng dating Pangulo, lalo na kung titignan ay ang ugali, pananaw at seryosong pagtatrabaho ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Correct, kita nyo. Yung pagtatrabaho, mga kababayan, malupit Kitang-kita naman, di ba? Tapos sasabihin ni Digong puro ganyan, puro paninira na walang basihan, sabi nga ni Atty. Claire. Puro lang intriga si Digong.
Una nito ay kinundina ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang pahayag ni Duterte na papunta na sa diktadorya ang pamamahala ni Pangulong Bongbong Marcos. Kita nyo, papunta na. Anong pagiging diktadorya, mga kababayan? Diniktahan niya ba yung mga nangyayari dito? Di ba nga hindi nga siya nangingialam? Mismo ang BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, hindi niya pinakikialaman yung kanilang mandato. Ang Korte Suprema, hindi rin niya iniimpluwensahan. Ang mga kapulisan, ang mga mga militar, di ba? Ang mga congressman, ang mga senador, hindi po niya iniimpluwensyahan at hindi pinakikialaman yung kanilang mga desisyon. Kasi, eto po yan. Una, na masasabi natin na talagang itong si Pangulong Bongbong Marcos sumusunod sa Constitution. Alam nyo, mga kababayan, kung gustong mawala si Sara, nung nakaraang taon pa, wala na yan. Di ba? Napakadali lang gawin yan. Sabihin ninyo, pag mali ako, hindi ba mga kababayan, ginawa yan ni Digong kay Laila de Lima? Yan po mga kababayan, halimbawa, yun ang pagiging diktador. Yung bang madidiktahan mo yung lahat ng tao para masunod, mangyari ang gusto mo. Ganun po yung ginawa ni Digong. Yun po ang totoong diktador. Hindi po si Pangulong Bongbong ba? Abay, si Pangulong Bongbong ayaw pa nga ma-impeach yan Di ba? Ayaw! O, di ba pinagtalunan pat, pinaniwalaan pat, ginamit pa ng iglesia? O, na ayaw. Hindi, sumusuporta kami kay Pangulong Bongbong Marcos. Putik na yan, matapos-tapos mga kababayan. Kahapon, nagsalita lang si Attorney Cleve. Bigla ko narinig yung mga hindi na nila maipaliwanag mga katwiran Yung mga katwiran nila, mga kababayan, alam mong nagpapanik Di ba? Alam mong nagpapanik. Di ba? Tuloy. Ayon kay Bersamin, isa na naman itong uri ng pambubudol mula sa isang taong nanguna sa pagpapakalat ng fake news. Correct, mga kababayan. Sino ba yung nangunguna dyan? Na nagpapakalat? Di si Digong. Si Digong lang naman ang lagi nagpapakalat ng fake news tapos pinupulot ng alin? Ng mga mangmang at bobong mga dilawang DDS. Di ba? Walang batayan at puro kalokohan at imbento ang mga pahayag. Diin ng Executive Secretary tatalima sa saligang batas ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Correct. At hindi nila gagayahin ang ginawa ng dating administrasyon na ipinakulong ang kanilang mga kritiko mula sa mga gawa-gawang kaso at iniutos ang pagpatay sa iba sa kanila. Kita nyo mga kababayan ko? Tama tayo mga kababayan. Tama tayo. Ito si Digong. Hindi lang magaling gumawa ng intriga, magaling din tong magaling din tong gumawa ng talim, ebidensya. Di ba? Yan ho ang mga kababayan. Yan ang tunay na diktador. Di ba? Tuloy. Para sa MB. Yan, mga kababayan napakaliwanag yan. Isa pa. Nasaan pa? Ito pa. Pasok. Ang stand mo dun sa impeachment kay Sara? Una, Catherine, sorry wala pa akong right to talk about the impeachment. Una, hindi pa ako nakaupo dyan. Saka, pag umupo ko dyan, pag-aaralan ko mabuti yan. May ebidensya ba totoo? Tama ba yung nangyayari? Hindi ba? Ito ba, hinuhusgahan natin ng tama? Si Willie kasi, ito, playing safe, mga kababayan. Oo. Playing safe si Willie. Oo, wala pa akong masasabi dyan. Wala pa naman ako sa Senado. Hindi, Willie. Yung opinion mo dyan. Dapat ngayon pa lang, alam mo na. Hindi ka ba nakikinig ng mga balita? Hindi ka ba nag-oobserba? Hindi mo ba pinag-aaralan kung ano nangyayari dito sa bansa? Di po ba, mga kababayan? Dapat ganun kasi. Hindi pa ho kayo nauupo, pero tumatakbo na kayo. Ibig sabihin, dala-dala nyo na lahat yung mga katwiran ninyo. Hindi yung doon pa lang kayo mga katwiran pag nandun na kayo. Eto, interview. Gusto naming mga Pilipino malaman, ano ba ang katangian, kaalaman meron ng isang Willie Rebillame? Ganun po Di po ba? Hindi lang. Ano ba tayo mga kababayan? Di ba gustong-gusto natin malaman? Ano ba ang katangian
katwiran na dala-dala nila pag sila'y mga nakaupo. Di ba? Pag sila'y mga nakaupo, itong mga kandidato, kumakandidato. Di ba? Oh. Di ba? Viva Max ba? Grabe ka naman, Nixon, hindi naman siguro. Yun po yun. Kahit ako mga kababayan Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag naupo tayo dyan alam na kagad natin kung ano ang uumpisahan Hindi huyong pagdating doon, mag-a-apprentice pa tayo. Mag-a-apprentice pa. Magti-training pa tayo. Di ginawa ninyong eskwelahan, yung Senado, yung posisyon na tinatakbo ninyo. Anak ng pating naman. Kaya nga, kita nyo mga kababayan, paano po ito? Paano po itong si Willie haharap sa mga debate? Mag-aalasara din ito? Mag-aalasara. Si Sara hindi dumalo ng debate kasi pala mahina ulo niya. O ganun din ito. Malamang, gagamitin lang ang kasikatan. Tapos, mga kababayan, hindi na natin maririnig kung ano pa ang mga alam niya, mga plano, gano'n, Wala, So, debate, siguro hindi na ito dadalo. Kita nyo naman yung katwiran, Tingnan nyo, pakinggan nyo maigi, mga kababayan. Ano bang stand mo dun sa impeachment kay Sara? Una, Catherine, sorry wala pa akong right to talk about. Kita mo, meron na! Ito, Willie, pangangaralan kita. Ano ang stand mo sa impeachment ni Sara? Pangangaralan kita, Tayong mga mamayang Pilipino, may rights tayo. Ikaw, ako, sila, mga nanonood dito na magdadalawang libo. Lahat tayo may rights magsalita. Lahat tayo may rights para pumuna. Nasa demokrasya tayong bansa. Anak na pating naman yan ni Willie. Gusto namin marinig kung ano yung dala-dala mong katwiran. Hindi yung ganyan. Hindi ko alam kung talagang mahina ka o naglalaro ka lang sa dalawang ilog. O namamangka ka sa dalawang bangka. Di ba, mga kababayan? The impeachment. Una, hindi pa ako nakaupo dyan. Saka pag umupo ko dyan, pag-aaralan ko mabuti yan. Kita nyo, mag-aaral pa talaga. Di ba? Kita nyo, mga kababayan? Ayan mag-aaral pa. Kita nyo, galing sa bunganga niya yan. Mag-aaral pa raw siya, mga kababayan. Ibang klase. Woo! Pwede pala yun, lahat pala pwede. Kaya kahit ala Robin, ala Ipe, ala Bato, ala Bongo, pwede sa Senado. Bakit kanyo mga kababayan? Pwede palang gawing gawing training ground ang Senado. Ganyan po mga kababayan, kabulok itong mga ito. Tuloy. May ebidensya ba totoo? Tama ba yung nangyayari? Hindi ba? Ito ba hinuhusgahan natin ang... Willie, teka muna. Yung sinasabi mo, ebidensya? Ganito? Pananaw mo pa lang kasi meron ng mga lumabas. Willie naman kasi, ano ba? Ang hina naman Ang hina, no? Kasi mga kababayan, may mga lumabas ng ebidensya. Doon ka na lang magbase muna. Kaysa ka nagmumukha kang tanga. Di ba? Idol kita, idol! Idol kita. Pero dito, teka muna. Di ba? Teka muna. Kita mo, magbase ka na lang sa mga tulad ng ginawang investigasyon. Saan? Sa Quadcom. Sa mga balita. Di ba? Dapat ganun. Yun na yung pagpasihan mo. Meron ka nang isasagot ron. Kaso parang parang si Willie, alam nyo mga kababayan, hindi ko alam kung talagang walang alam o nagmamaang-maangan o namamangka sa dalawang ilog yan. Tama? May batas So, nakapanig lang ako sa tamang batas. So, that's why, kung merong batas, doon tayo susunod. Yun na nga. Willie, pinalayo mo na yung tanong. Pinalayo mo na yung argumento. Sa mga sagot mo. Para kang silibayan. Diba? Ang layo ko sumagot Pero yun mo, tinatanong kita. Tinatanong kita kung may kaso bang totoo. Kung talaga bang nanduga si sino to? Si Magalong. Ang sagot ba naman
pagawapuhan na lang. Anong kinalaman nun? Putik na yan eh, di ba? O, nagtatanong tayo eh. Sige, tuloy mo. Layo na sagot. Kung eto sa nakikita namin, eto tayong totoo, di doon ako papanig sa totoo. Hindi ako papanig kung sino yung pabor. Kapag sabihan mo na hati-hati, itong grupo ng Duterte, grupo ng BIME, sa akin, hindi ko sila kaaway pareho. Yun naman pala. Yun naman pala diskarte ni paring Willie. Oo, hindi niya daw kaaway pareho. Ang Duterte at ang, Marcos. Kaya ba, inuuto mo si First Lady na kamakailan sinasabi mo na pwede kang imbitahan kahit saan para sa kanila. Ang galing no? Ang galing, Willie. Tuloy. Bakit? Oh. Hindi naman ako involved sa gulo nila eh. Parang sila, kung iimbitahin ako ng Willie, administration. kasi alam mo, napaghahalatan ka na sa diskarte mo. Ito mga kababayan napakasimple lang ng tanong, balikan ko Napakasimple lang ng tanong na ito, uwang ko pa rito tingnan nyo ang tanong. Ano bang stand mo dun sa impeachment kay Sara? Yan lang yung tanong. Ano ba ang stand mo sa impeachment doon kay Sara? Kita nyo kung saan niya na dinala. Di ba? Nakarating na saan? Dito, mga kababayan. Diyan na siya nakarating. Hindi ko sila kaaway pareho. Bakit? Hindi naman ako involved sa gulo nila eh. Ikaw muna, Willie. Ang tanong lang naman yun lang Masyado ka naman defensive. Diba? Masyadong defensive po si Willie. Ang tanong ano ba sasabi mo sa impeachment? Tungkol ng impeachment kay Sara? Bakit? Bakit gulo na ba? Yung impeachment lang ang pinag-uusapan? So, ibig mo sabihin, Dahil may gulo sila, kaya nagka-impeach? Di ba? Parang sinasabi ko kasi ni Willie, nagkaroon ng impeachment kasi nagkakagulo sila. Hindi yun ang dahilan, Willie. Ang hina talaga, mga kababayan Di ba? Parang sinasabi niya, mga kababayan, nagkakagulo yung dalawa na yan kaya mayroong impeachment. Kaya ayoko makialam dyan. Willie, alam mo, ang impeachment, interest ng mamayang Pilipino yon. Hindi nila interest dalawa yan. Interest namin. Kami, kasama ka. Tayong lahat, kasama yung nanonood dito. Interest natin to. Yung impeachment na yan. Hindi interest ng Marcos at hindi interest ng Duterte. Dahil yan ay nandoon na isampa na at hahatulan na lang, yung interest na natin ang mahalaga dyan. Dapat doon ka pumokos. Yung interest lagi ng mamamayan ang iisipin. Bilang ikaw ay tumatakbo at gustong maging lingkod bayan, laging unahin, interest ng mamamayang Pilipino, hindi interest ng kung sino-sino. Tama po ba, mga kababayan ko? Tama po ba? Ganun dapat, di ba? Yung po dapat ang ating unahin. Putik na itong mga ito, kita nyo. Yan, ano nyo dyan? Interest ba natin yan? Kung manalo silang lahat, safety na ni Inday. Kailangan ko sila para kay Inday. Kita nyo? Interest ba natin yan? Interest lang ho nila yan. Wala akong pagkakaiba kay Willie. Malamang ito sa aking lang pagkakaanalisa ito po si Willie, alam niya na kapag kumampi siya o sumama dito kay Digong, mga kababayan, ang mangyayari niyan makakabawas ng boto ko yan, baka hindi ako pumasok. Hindi ako iboboto ng mga loyalista at mga Marcos at mga sumusuporta sa gobyerno. Kasi, di ba? Kasi ito yung labanan ngayon lalo pa ngayon, mas maraming mga Marcos. Di ba? Sayang naman yun. Mas marami na yan. Baka mamaya, hindi ako iboto niyan. Ganun po yung niyan. Naku, malamang diskarte ito at may alam din si Digong dito. Kung hindi nyo po alam, sa mga hindi nakakaalam, maka Duterte talaga yan. Nung kampanyahan, mga kababayan halatang halata namin to nung kampanyahan ni Pangulong Bongbong Marcos,
pumupunta lang po sa entablado ito at nag-iinarte para kay Sara Duterte. Kay Pangulong Bongbong Marcos, wala kaming makitang amor eh. Oo, wala kaming makitang amor. Totoo po yan mga kababayan. Wala kaming makitang amor. O, tuloy. Ako, kung pumunta, iimbitahin ako ng administrasyon ng BBM, sumampas sa entablado nila, pupunta ako. Nak- Bakit? Mga Pilipino rin naman ang pagsasabihan ko dun eh. Naknapating na! Kita nyo? Oh, pwede na raw siya, imbitahan saan? Entablado ng ng kampo ni Pangulo. At pwede na rin sa kampo ni Digong. Naku, Willie naman, naiisip mo ba yung sinasabi mo? Willie! Pakinggan mo to sasabihin ko Yung ticket ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkasenado, kompleto. Hindi kahit pa sabihin yan. Diba, Julian? Diba? Thank you naman. Mga kababayan, kompleto na yung ticket ni Pangulo eh. Kaya kahit sabihin niya na, pwede naman ako na yung imbitahan. Para saan? Para Para sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos, isingit ka. Kompleto nga. Dapat puntahan mo yung ticket ng idol mo kasi kulang-kulang sila. Kulang-kulang sila, mga kababayan. Ilan ba sila? 8. Tapos nadagdagan ng isa kasi mga kababayan, alam nyo kung bakit? Bakit sila humila na lang kahit na isa? Tandaan nyo mga kababayan. Eto bakit sila humila ng isa? Nakuha nyo ba? 8 lang talaga sila. Opo, 8 lang. Kailan lang nadagdag yung isa? Tama po ba mga kababayan? Ano nangyari mga kababayan? Bumuwasan lang sila ng isa. Kasi yung 8, eto, pakinggan ninyo, baka sa akin nyo lang marinig to. Yung 8 mga kababayan, nakatatak pa sa isip ng tao yung 8 diretso, inidoro. Nakuha nyo mga kababayan? 8, diretso, inidoro. Sino yung mga yan, mga kababayan? Ay, yung mga dilawan, di ba? Kaya, naku, baka 8 inidoro. Diretso, lagyan mo ng diretso. Chuchay, miss. Kaya, masamang pangitain ito. Kasi mga kababayan, alam niyo naman ang mga tao, di ba? Na laging nandoon pa rin yung isip nila na 8 diretso inidoro. Di ba? Yan po yung mga kababayan, kaya bigla-bigla hila tayo ng isa. Baka madali tayo. baka merong syempre mga desperado, lahat gagawin na nila eh. Kumbaga sa kapag desperado na at may sakit ka na, at parang tingin mo'y wala ka ng pag-asa, magbabakasakali ka na lang sa lahat, kahit kahit na mga pa yan, kasabihan, kahit pangitain mga kababayan, papatulan mo na eh, no? Di ba? Kita niyo yung mga may malulubhang sakit, di ba? Anong ginagawa nila? Nagbabakasakali na lang sa albularyo. Parang ganun na yung sitwasyon ng ngayon ng grupo ni Digunyo. Nagbabakasakali po sila na sa lahat ng mga bagay, mga kababayan. Yan po. Tuloy. Pag inimbita ako ng mga PDP laban, pupunta ako. Bakit? Sa Pilipino rin naman ako makikipag-usap, hindi naman sa politiko eh. At sasabihin ko sa kanila yung pakay ko. So, wala ako. Sabihin mo na ngayon. May pakay ka pala eh. Bakit di mo masabi ngayon Yan po ang kaibahan, mga kababayan. Si Willie medyo hindi ko alam kung anong laro niyan. Our beloved Boss Mike Cervera.